بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. Surah Al-Jin. Ang Jin, sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Sabihin mo, O Muhammad, ipinahayag sa akin na mayroong pangkat ng mga jin. Jin, sila ay mga nilikhang kakaiba sa tao. Nilikha ng Allah mula sa apoy na walang usok at walang tiyak na pangkatawang anyo, kaya sila ay may mga di nakikita. Sila'y katulad din ng tao na may tungkuling paglilingkuran ang Allah. Mayroon ding mabubuti at masasama sa kanila. Ang nakinig sa pagbigkas ng Quran, sila ay nagsabi, katotohanan, aming narinig ang pagbigkas ng isang kahangahangang salaysay. Namamatnubay sa matuwid na landas at kami at naniniwala at nananalig dito sa nilalaman ng Quran at kami ay hindi magtatambal ng pagsamba sa aming Rab kanino man. At siya na ipinagkapuri ng Jad, kadakilaan at kapangyarihan. Jad, ito ay nagpapahiwatig ng kanyang gawa, ang kanyang kautusan at ang kanyang kapangyarihan. At Tabari, versikulo 23, kapitulo 648. Ayon kay Adhak, sinabi ni Ibn Abbas, ang Jad ng Allah ay kanyang pagpapala, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang biyayang ipinagkaloob sa kanyang mga nilikha. Isinalaysay naman ni na Muhajid at Ikrima na nagsabing, ang Jad ng Allah ay ang kapangyarihan o kadakilaan ng aming Rab. Kadakilaan at kapangyarihan ng aming Rab ay hindi nagkaroon ng asawa at hindi rin nagkaroon ng anak na lalaki. At yaong mga baliw sa amin, katulad ng Iblis at ang mga masasamang jin, ay palagi ang nagsasabi na sadyang mga kasinungalingan
laban sa Allah. At katotohanan, inaakala namin na walang tao o di kaya ay jin na makapagsasabi ng gayong kasinungalingan laban sa Allah. At tunay nga na may mga kalalakihan mula sa sangkatauhan na nananalig at humingi ng kalinga sa mga kalalakihang jin, subalit hindi nalalaman ng tao na dinaragdagan lamang ng mga jin ang kanilang rahak, kawalan ng pananampalataya sa Allah, kapariwaraan at kasalanan. At kanilang inakala, tulad ng iyong pag-aakala, na ang Allah ay hindi na magpapadalang muli ng sinuman na sugo sa sangkatauhan at jin. At aming tinangkana lakbayin at abutin ang kalangitan, ngunit ito ay aming natagpuan na papaligiran ng mga mababagsik na tagapagbantay at nang naglilihab na mga apoy. At tunay nga na kami ay lagi nang nangakaupo sa mga upuan nito upang nakawin ang anumang salitang aming marinig. Ngunit sino mang nakikinig ay makakasalubong niya ang isang nagliliyab na apoy na nakamasid sa kanya at handa siyang tugisin. At hindi namin maintindihan kung kasamaan ang nilalayon nito sa mga nasa mundo o ang kanilang Rab ay naglalayon ng isang matuwid na landas para sa kanila. Mayroon sa amin ang mga matutuwid na jin at mayroon din naman sa amin ang kabaliktaran nila. Kami ay mga pangkat na mayroong iba't ibang pamamaraan ng buhay at sekta. At aming iniisip na kami ay hindi makakatakas sa parusa ng Allah sa mundong ito at hindi rin siya maaring maiwasan, takasan sa pamamagitan ng paglipad. At katotohanan, nang aming marinig ang patnubay ng Quran, kami ay naniniwala at nanalig rito, at sino man ang naniwala at nanalig sa kanyang Rab, sa kanya ay walang pangamba o walang kabawasan sa gantimpala ng kanyang mga mabubuting gawa o di kaya ay karagdagan sa parusa ng kanyang mga kasalanan. At sa amin ay mayroon ding mga Muslim na isinuko ang kalooban sa Allah pagkaraang marinig ang pahayag ng Quran. At mayroon din namang sa amin ang mga kasitun, at sino man ang yumakap sa Islam, magkagayon kanyang natagpuan ang matuwid na landas. Kasitun, hinango sa salitang kasit, na ang kahulugan ay isang tao na hindi makatarungan tungkol sa katotohanan at siya ay lumihis mula rito. At sa mga kasitun, hindi makatarungan, sila ay panggatong sa impyerno. At ang mensahe ng Allah ay, kung sila na di Muslim ay nananampalataya sa Allah at tinahak ang tamang daan, ang Islam, katiyakan na aming ipagkakaloob sa kanila ang tubig na masagana, upang sila ay aming subukan sa gayong paraan. At sino man ang tumalikod sa paggunita sa kanyang Raab at hindi isinagawa ang mga batas at tagubilin nito, ay kanyang ilalagay sa isang napakabigat na parusa, ang impyerno. At ang mga masjid, puok ng pagsamba at pagdalangin, ay tanging si Allah lamang. Kaya huwag dumalangin sa kanino mang inaakibat sa Allah bilang kanyang katambal. Tuwing magtungo ang mga Hudyo at Kristiyano sa kanilang sinagoga at simbahan, sila ay nagbibigay ng katambal sa Allah sa pamamagitan ng pagdalangin sa iba't ibang santo o santa, kaya ang Allah ay nag-utos sa kanyang sugo na mag-alay ng pagsamba sa kanya lamang at wala ng iba. Tabari, versikulo 23, kapitulo 665. At nang ang alipin ng Allah, si Muhammad, ay tumindig at nanalangin sa kanyang Raab, siya ay pinalibutan nila. Nagsiksikan na tila magkakadikit-dikit sa isa't isa upang makinig sa pagbigkas ng propeta. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا
قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Sabihin, ako ay tanging dumadalangin lamang sa aking Rab, at ako ay hindi nagtatambal ng sinuman o anumang huwad na Diyos sa pagsamba sa Allah. Sabihin, wala sa akin ang kapangyarihan upang isadlak kayo sa kapahamakan o akayin kayo sa tuwid na landas. Sabihin, walang sinuman ang makapagpapangalaga sa akin laban sa parusa ng Allah, kung siya ay aking suwayin o di kaya ako ay makakatagpo ng kaligtasan maliban sa kanya. Maliban na ang aking tungkulin lamang ay ipalaganap ang katotohanan mula sa Allah at ang kanyang kapahayagan, at sino man ang lumabag sa kautusan ng Allah at ang kanyang sugo, magkagayon katotohanan, ang apoy ay nakalaan para sa kanila at sila ay mananatili roon magpakailanman. Hanggang kanilang masilayan ang pangako sa kanila, magkagayon kanilang mababatid kung sino ang may pinakamahinang katulong at sino ang may napakaliit ang bilang. Sabihin, hindi ko nalalaman kung ang parusa na ipinangako sa inyo ay nalalapit na o kung ang aking Rab ay magtatakda pa rito ng matagal na panahon. Siya ang lubos na maalam na gaib, mga bagay na lingid at di nakikita, at hindi niya ipinahahayag kanino man ang kaalaman ng gaib. Maliban sa isang sugo mula sa sangkatauhan, ang kanyang hinirang, at magkagayon, siya ay gumawa ng isang pangkat na tagapagbantay ng mga anghel upang magsilakad sa unahan niya at maging sa likuran niya. Sila, ang mga sugo, ay pinangangalagaan ng Allah hanggang sa makita niyang naiparating nila ng mga sugo ang mensahe ng kanilang Rab, at batid niya ang lahat ng nasa kanila, at batid niyang ganap ang tamang bilang ng bawat bagay.